Kailang araw at ngayon ay pag-aralan muli natin ang salita ng ating Panginoon at tunay nga na ang kabutihan ng Diyos ay sumaatin nawa at igabayan niya tayo sa bawat araw na ginagawa natin. So, yung verse natin ay matatagpuan pa rin sa aklat ng Proverbs 30 verse 8 to 9. So, sabi dito, huwag akong hayaang maging sinungaling, huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin, baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. So, ang title po ng ating topic ngayon is The Capacity to Handle Wealth o kapasidad upang i-handle yung mga kayamanan na binigay ng Diyos. So, hindi talaga madali ang maging mayaman ng sobra at maging mahirap ng sobra. Kagaya nga ng panalangin niya na ang nais niya ay sapat lamang dun sa kapasidad niya ang ibigay ng Lord. At huwag din na hayaan naman na kung makaranas ng paghihirap ay maghirap din ng sobra at baka ang dulot nito ay maging lapastangan siya o magnakaw siya na pwedeng makasira sa ating Diyos. So ang ating teaching ngayon ay una, sabi dito, wealth can bring us farther away from God. Ang kayamanan daw ay pwedeng maging dahilan ng pagkakalayo natin sa ating Panginoon kapag hindi natin ito na-handle o kapag hindi tayo marunong mag-handle ng wealth na binigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi niya doon, huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. So, sapat lang yung hinihingi niya kasi alam niya na kapag naging focus niya yung sobrang yaman, pwedeng maapektuhan yung connection niya sa ating Panginoon at pwedeng mawala at maging sanhi ng pagkakahiwalay niya sa ating Panginoon at mag-focus dun sa wealth na binibigay sa kanya ng ating Panginoon. So, number 2, sabi doon, poverty can cause us to insult God's holy name. So, yung pagiging mahirap naman daw, ang sobrang pagiging mahirap ay pwede rin magdulot ng, sabi doon, pagka-insulto sa ating Panginoon. Kasi sabi nga, kapag sobrang hirap mo naman, baka matuto kang magnakaw at malapastangan yung pangalan ng ating Panginoon. So, kapag mananalangin tayo sa ating Panginoon, huwag nating hangarin yung kayamanan, bagkus hingin natin sa Panginoon na ibigay niya yung kapasidad na kaya natin i-handle lahat ng bagay. Wealth, health, or anumang bagay na binibigay ng Diyos, karunungan, at hindi tayo bibigyan ng Lord kapag yan yung hiniling natin sa Kanya. Hindi yung kayamanan yung kailangan talaga natin, kundi yung knowledge and wisdom na mula sa ating Panginoon. So, number 3, sabi dito, a wise person prays for sufficient provision. So, ang taong matalino, ang pinagpipray niya is yung sufficient provision ng Lord. Ibig sabihin, ang lagi niyang hinihiling sa ating Panginoon ay hindi yung kayamanan, bagkos yung provision na masunod niya ang Lord sa buhay niya. At hindi maging focus niya is yung kayamanan na meron siya. Kaya nga sabi doon, sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. So kaya ang hinihingi niya ay yung sapat lamang sa ating Panginoon. Yung kaya niyang i-handle. Hindi niya kailangan ng marami kasi pwedeng ito yung maka-apekto ng pagkakahiwalay niya sa ating Panginoon. So number 4, sabi dito, we must pray for wisdom to handle God's wealth. So, ang hilingin natin sa ating Panginoon is yung wisdom upang ma-handle natin yung kayamanan na binibigay niya sa atin sa araw-araw. Sabi nga, hindi naman masamang yumaman. Hindi tayo pinagbabawalan ng Lord na yumaman. Hindi niya tayo, sabi nga, hindi niya tayo pinipigilan na magkaroon ng kayamanan dito sa mundo. But, the problem is, minsan yun yung nagiging dahilan para mahiwalay tayo sa Panginoon, ma-focus yung sarili natin doon sa wealth na binibigay niya sa atin at hindi natin para bang tinitimbang yung bawat sitwasyon na kapag binless tayo natin Panginoon, mas lalo tayong mag-focus sa Kanya, mas lalo nating ibigay. Kasi nung hindi pa naman ganun karami yung wealth na meron ka, kaya mong magbigay ng sobra sa Panginoon, pero nung binigyan ka ng Lord ng mas maraming wealth, parang nahihirapan ka na ibigay sa Kanya. So, paano tayo i-bless ng ating Panginoon sa mga bagay na, o sa mga kayamanan na binibigay niya sa atin kung
kapag binigyan ka ng maraming kayamanan, hindi mo na maibalik sa Panginoon yung para sa Kanya. So, we must pray for wisdom to handle God's wealth. So, pag-pray natin na, Lord, huwag mo pong hayaan na maging sanhi yung kayamanan ko para ma-hold back yung mga bagay na dapat ginagawa ko sa'yo. So, yun. So, dito, para naman po sa ating application, sabi dito, una, praise that wealth brings us closer to God. So, ipag-pray natin sa Panginoon na habang binibless tayo ng ating Panginoon, mas lalo tayong lumalalim sa Kanya. Mas lalo nating inilalapit. Sabi nga, closer, more closer to God. Mas malapit sa ating Panginoon kapag binibless niya tayo. Matuto tayong magpasalamat, mas lalo pa tayong kumapit sa Kanya na ma-handle mo yung wealth na binibigay sa ating Panginoon. So, number 2, sabi dito, pray that we will be able to honor God even in poverty. So, sabi nga, hindi tayo lahat sabi nga instant millionaire. May mga tao o may mga anak ng Lord na talagang sinusubok sa kahirapan. Pero sabi nga niya dito, nung nag-pray si Agor dito, sabi niya, baka kung sabi dito, baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw at pangalan mo'y malapastangan. So, let's pray for God that we will be able to honor Him. So, in poverty, sabihin, bagamat nakakaranas tayo dati ng kahirapan, huwag nating hayaan na maging dahilan yon para malapastangan yung ating Panginoon. Na matuto tayo magnakaw, matuto tayo na gawin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, number 3, sabi dito, pray for sufficient provision from God. So, sufficient, ibig sabihin, yung unending na provision ng ating Panginoon sa buhay ng bawat sa atin. Dahil naniniwala ako na ang Diyos ay may purpose na ginagawa sa buhay ng bawat sa atin. And He has a great plan for us, not to suffer us, but to give us, sabi nga, more wisdom, more knowledge, more wealth, not only for financial, but in health, in physical, mental, and lalo higit sa spiritual nating pamumuhay. So, number 4, sabi dito, pray that God would increase the capacity to handle wealth. So, ipag-pray natin sa Panginoon na habang binibless niya tayo, habang pinagkakalooban niya tayo, ay ma-handle natin yung wealth. Sabi ko nga kanina, kailangan natin na yung wealth natin, habang binibless tayo ng Panginoon, the more naman na hindi tayo nakakalimot na ibigay sa Kanya. Kasi nga, as I experience, nung time na walang-wala ka pa, yung tipong 1,000 na lang yung pera mo, kaya mo magbigay ng 200 para sa ating Panginoon. Pero nung habang tumatagal na, lumalaki na, 100, 1,000, million, pero nawawala yung connection mo sa ating Panginoon, o yung sabi nga ay, yung wealth parang nagiging sentro na ng buhay mo, at hindi mo kayang ibigay sa Panginoon yung nararapat na para sa Kanya. Let's pray that God would increase the capacity to handle wealth. So, habang binibless tayo ng Panginoon, wag nating, sabi nga, i-keep yung mga bagay na talagang para lang sa Kanya. To bless us more abundantly. So, yun, I hope may natutunan tayo sa maikling video na to. Salamat sa panonood at pakikinig. Pagpalain ka ng ating Panginoon.